Nagpaalam na sasalang sa initiation pero bangkay na umanong iniatid ng mga fratman ng isang estudyante sa kanyang bahay sa Nueva Ecija. Ang investigasyon, tinututukan live mula roon ni Mark Salazar. Mark! Emil, isa na namang kabataan ang nadagdag sa istatistika ng mga namatay ng dahil sa hising. 18 years old, nasa grade 11 pa lamang ang biktima ng krimeng nangyari dito sa Nueva Ecija. Madaling araw kahapon nagpunta si Ren Joseph Bayan sa San Leonardo, katabing bayan lang ng Jaen sa Nueva Ecija kung saan siya nakatira. Nagpaalam siya at alam ng kanyang pamilya na initiation sa fraternity na Tau Gamma Phi ang kanyang pupuntahan, pero hindi naman daw siya mapigilan. Pero dakong 3:00 ng hapon, may mga miyembro ng frat sakay ng isang van na dumating sa bahay ni na Ren Joseph. Yung van po, matagal na nakahinto na hindi po nila maipasok-pasok dito sa amin. Sabihin nyo na lang sa amin kung patay na. Tingin ko po patay kasi hindi po, matagal na nakahinto yung van kasi po kung yun po ang isip ko po, kung yun po buhay or nakatulog man pero buhay, hihingi sila ng tulong para maibaba agad yung bata Walang ibig magsalita na patay yung bata. Mula sa van, binuhat ng fratmen ng umano'y Tau Gamma Phi si Ren Joseph at itinurn over sa kanyang pamilya. Wala na pong buhay. Wala na po talaga buhay yung tawag ko. Matigas na po nung inamay nila dito. Kaya sabi ko pa, hindi ganyan yung kamamatay lang. Ilang oras na yung patay. Bakit hindi nila sinabi sa amin? May 6 na iba pang kasama si Ren Joseph na isinalang sa hazing kahapon, pero si Ren Joseph lang ang namatay. Maraming pasapo yung bata. Sa hita, sa balakang niya dito, sa ganito niya. Tapos meron siyang kurot dito, 2, saka dito may kurot siya. Tapos yung tuhod niya gas-gas. Tapos medyo may putik siya Yung short niya may putik. Hindi humarap sa kamera ang Jaen Police, pero ayon sa kanila, identified na ang may-ari ng bahay ng pinangyarihan ng hazing. May mga pangalan sila ng mga miyembro ng frat na nagsagawa ng hazing. Ayon sa panayam ng DZBB sa Nueva Ecija Provincial Police Office, hemorrhagic shock ang ikinamatay ng biktima. Lumabas po dun sa autopsy na yung pagkakamatay po ng bata is dahil po sa hemorrhagic shock secondary to blunt traumatic injuries to the right and left side. Maaari rin tumayong mga testigo ang 6 na iba pang isinalang sa hazing. Bali po, meron na pong iniimbestigahan na kasama po dun sa nakasurvive dun sa hazing yung investigador po na may hawak po dito. Okay, Pero medyo hesitant po siya magbigay ng information. Oo. Opo, kaya. Pero andun pa rin naman po yung para makonvince po yung bata na magbigay po ng statement. Wala po kaming malinaw na detalye kung ano po talagang nangyari sa bata. Pag po talaga hindi po sila nakipag-cooperate sa amin, talaga pong desidido po talaga kami na magsampa ng kaso. Yun na lang po ang magagawa namin para sa pamangkin namin. Imilang Jaen Police Office ang may hawak ng initial investigation ng kasong ito dahil taga rito yung biktima at dito idinulog ng pamilya ang reklamo. Pero sa oras na umabot ito sa punto na magsasampa na ng criminal case, ipapasa na ito muli sa San Leonardo Police Office kung saan nangyari ang krimen at nandoon ang jurisdiction ng San Leonardo Police. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar.